Big news na naman ito sa ating trade market dahil ang TNT po ay naghahanap ng umano'y big shot na kapalit niya para talaga malubos-lubos ang pagpapakawala nila sa kanilang star player. Gusto nilang makakuha ng quality big man na pwedeng panghalili kay Poy Eram na isang injury prone. Terraforma Jeep na bulgar sa publiko ang totoong estado sa loob dahil sa isang player na may sabi na magulo na raw masyado sa kanilang team pati management. Sa katunayan, hindi pa nga raw magandang trato sa mga players at staff. Gusto din ng player na to na masaksihan natin kung anong ibig sabihin niya. Ngunit bago natin na pagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Gustong maranasan ni Coach Shot ang pagkakaroon ng big man na iba sa tipo niya. Ang mga type niyang big man yung gaya ni Troy na shooter. This time, hindi shooter yung gusto nilang makuha, kundi si Christian Sandharniger na pawang power play ang main weapon. Sa palagay kasi niya, siya ang perfect na panglinis sa maling tira ng mga shooters. Kumbaga, siya yung magiging Junmar Fajardo ng TNT. Si C-Stan effective siya sa kahit anong system dahil yung style niya for defense. Kahit sabihin natin na maalat siya sa shooting pero sa depensa, ibang klase. Siya din ang pangalawa sa pinakamatitibay na big man dito sa ating liga, di ba? Tapos si C-Stan ngayon magaling na rin sa jumpers. Kapag nakuha nila si C-Stan, magandang addition siya sa kanila. Isang bagay lang hindi dapat gawin ng TNT sa kanya, yung baguhin ang playing style niya. Kung i-maintain nila ang by force style ni C-Stan, pwede nilang ma-utilize yan the way na kung paano siya ginagamit ng Hinebra noon. Dahil kapag si C-Stan ginamit ng ganon, unstoppable yan. Ibig sabihin, ang pagkuha sa kanya ay good move. Habang si Mikey Williams naman ngayon, nagpapakondisyon pa rin at alam din niya na ang TNT ay binitawan na siya. So ganito, Mikey Williams kapalit si C-Stan. Patas ba? Magandang offer pero malaking problema pa rin. Kilala naman natin si Mikey na maarte. Gusto ng malaking offer kada buwan. Si C-Stan ngayon ay nasa Terraforma, di ba? Ang tanong ay kung kakayanin kaya ng Jeep ang talent fee ni Mikey. Offer nga ng TNT, inayawan niya. Kahit pa siguro 1 milyon kada buwan ang offer ng Jeep sa kanya, ayaw niya. Kung si Mikey mapupunta sa Jeep at hanggang 800,000 lang kayang maibigay, syempre hindi papayag si Mikey. Hindi rin papayag mismo ang Jeep kasi sila ang mawawalan. Naibigay na nila si C-Stan, tapos sila na naman ang mamomroblema kay Mikey. Sila na naman ang hindi sisiputin yan. Kaya ang TNT hindi basta-basta makukuhang gusto nila. Dahil si Mikey, mahirap hanapan ng katrade dahil sa attitude niyang yan. Pero kung si Mikey, kukunin ng San Miguel or Hinebra, tiyak ako nalalarga agad yan. Sa ngayon, wala pa naman ako nababalitaan na may interes ang alinmang SMC teams sa kanya. Kasado na itong Mikey to season trade sana kung si Mikey handa nang bumalik at ang Jeep ay papayag sa offer ng TNT. At Terraforma lang din ang pinag-uusapan natin. Alam nyo ba na may isang player ang mula mismo sa Terrafirma ang may sabi na sobrang gulo na raw ng team na to. Mas malala, mula mismo sa management ang problema. Ang kanilang boss may bad treatment daw sa kanilang lahat. Yun din mismong ginawa nila kay Coach Jonadel Cardel. At imposibleng hindi alam ni Coach Cardel yan. Since nung umupo si Coach Cardel sa Jeep, parang pinagtsatsagaan na lang niya ang team na to para lang maging isang contender. E paano ang boss mismong humihila nito pababa? Ayon pa sa player, na gusto daw niya masaksihan natin mismo ang magulong pangyayari sa kanila. Ngayong darating na opening ng PBA, makikita na raw natin to. Tapos itong bagong coach na kinuha, parang nagdadalawang isip na pumasok kasi parang wala naman sa ayos ang team. Well, good luck na lang sa kanya. Pati ang pagpapasahod mukhang wala din sa ayos. Kaya sabi ng player na to, ayaw na raw nila sa Jeep. Habang tumatagal, mas lalo lang daw gumugulo ang team at wala nang direksyon. Pati nga daw import wala sa ayos. Nadadamay pati mga bagong players. Kaya pala umalis si Holt at si Go. At kaya umalis din pati si Javi Gomez Diliano. Iniwan agad ang Jeep. Tsaka itong mga positioning din ng players sa court, parang pinag-aawayan pa. Nag-i-exist pa rin palang mga ganitong issue sa PBA. Hanggang ngayon, parang ang Terraforma na lang atang team na hindi umaangat sa liga. Huli nilang existence, yung tinalo nilang San Miguel ng isang beses sa quarterfinals. Of course, nandun pa si Holt at si Go at si Javi. Pero after no, nagkawatak-watak ng Terrafirma. Sa palagay ko, kung ganito ang kalagayan ng Terraforma, hindi rin magtatagal to. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na kabanata tungkol sa estado ng Terraforma Jeep.